Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Roy. Ako po si Felipe. 49 na taong gulang na ngayon. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay pangyayaring hindi ko makakalimutan sapagkat saksi ako mismo sa lahat ng iyon. Bumabalik sa akin ang mga alaala noong 1996 sa edad kong 20. Kung kailan una kong nakilala at naging malapit na kaibigan ang isang nilalang na hindi ko inakalang totoo. Ang isang engkantong manggagamot. Nangyari ito sa aming baryo sa Quezon Province. Isang liblib na bahagi ng bayan kung saan ang kabuhayan ng mga tao ay pagsasaka, pangingisda at maliliit na kalakalan sa palengke. Tahimik ang lugar tuwing umaga. Ngunit pagdating ng gabi, may mga bulong-bulungan tungkol sa mga aswang, mambabarang at mga engkanto na dumadalaw sa ilang kabahayan. Bata pa lang ako ay nakakarinig na ako ng mga ganitong kwento. Ngunit sa taong 1996 ko pa lamang tunay na nakita at naranasan ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng normal na pangunawa. Ang pangunahing tauhan sa aking kwento, bukod sa akin, ay si Severino. Siya ang tinutukoy kong engkantong manggagamot. Hindi siya kagaya ng mga nilalang na sinasabi ng mga matatanda na nananakit o nanlilinlang. Sa halip, siya ay tumutulong. May kakayahan siyang gamutin ang mga taong sinasapian, ginagambala ng masasamang engkanto, o kaya naman ay nababarang. Unang beses ko siyang nakilala ng gabing iyon ng Hunyo. Malakas ang ulan at tila may kakaibang sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Ang sigaw ay nagmumula sa bahay ni Ambrosio, isang magsasakang kapitbahay namin. Ayon sa mga usap-usapan kinabukasan, ang anak daw ni Ambrosio ay biglang nagkasakit. Hindi tinatablahan ng kahit anong gamot mula sa albularyo o sa health center. Wala ring makapagsabi kung anong klaseng karamdaman iyon. Nanghihina ang bata, namumutla, at tuwing gabi ay sumisigaw na para bang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Sa mga oras na yon ay kasama ko si Soledad, isa sa mga kababata ko, at si Domingo, pinsan ko naman. Nabalitaan namin ang nangyari at nagpunta kami kina Ambrosio. Doon ko unang nasilayan si Severino. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Ngunit basta na lamang siyang dumating. Matangkad, may matang tila laging seryoso, at may dalang maliit na kahon na puno ng mga halamang gamot. Ang presensya niya ay hindi katulad ng ordinaryong tao. Tahimik siya, ngunit nangingibabaw ang karisma. Tinitigan niya ang bata, saka kinuha ang ilang dahon at halamang dala niya. Pinainom niya ng mga ito sa bata at nilagyan ng langis sa noo at dibdib. Hindi nagtagal ay bumuti ang lagay ng bata. Ang lahat ng nakasaksi ay nagulat. Maging ako ay hindi rin makapaniwala. Mula noon, naging malapit ako kay Severino. Nalaman kong isa siyang engkanto na piniling mamuhay kasama ang mga tao. Hindi ko agad iyon tinanggap at pinaniwalaan. Ngunit unti-unti, nang makita ko ang mga ginagawa niya, naniwala akong totoo ang lahat. Siya ang uri ng engkanto na hindi sumasama sa mga itim na nilalang. Ang kanyang layunin ay tumulong. Maraming pagkakataon
na sinasabihan ko siya sa iba't ibang bahagi ng baryo. Doon ko nakikita kung paano siya lumaban sa mga gawa ng dilim. Isang beses, isang matandang babae sa kabilang sityo ang biglang nawalan ng malay. Ang sabi ng mga kapitbahay ay nabiktima siya ng barang. Ang katawan ng babae ay puno ng mga pantal at may lumalabas na parang uod mula sa sugat. Nakakatindig balahibo iyon para sa akin. Ngunit kay Severino ay isa na lamang itong karaniwang laban. Gumamit siya ng dasal at mga halamang gamot at unti-unting gumaling ang babae. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang ginagawa. Dahil ang mga taong nasa likod ng mga mambabarang at masasamang engkanto ay nagsimulang magalit. Narinig ko mula sa iba na may isang mangkukulam sa aming bayan na hindi natutuwa sa pagkikialam ni Severino. Doon nagsimula ang seryosong tunggalian na masasaksihan ko. Hindi ko makakalimutan ang isang gabi ng Agosto 1996. Kasama ko si Severino sa paglalakad pa uwi mula sa isang bahay na kanyang tinutulungan. Madilim ang daan. Tanging ilaw ng buwan at gasera ang aming sandigan. Maya-maya pa, biglang humangin ng malakas at naramdaman ko ang kakaibang lamig. Hinila ako ni Severino at sinabihan na huwag lumingon. Kahit hindi siya nagsasalita, ay alam kong iyon ang ibig niyang sabihin. Sa malayo, ay may nakita akong mga anino na tila mga tao, ngunit kakaiba ang anyo. Pagdating namin sa baryo, ay nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga alagang hayop ng mga tao ay isa-isang namamatay. Ang iba naman ay walang sugat ngunit tila nauubusan ng dugo. Ang mga tao ay takot na takot. Sa gitna ng kaguluhan, si Severino lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos. Sa mga araw na iyon, ay lagi akong nasa tabi niya. Ako ang tumutulong sa kanya sa pag-aayos ng mga gamit, nag-aabot ng mga halamang gamot, at nagbabantay tuwing may gagamutin siya. Doon ko napagtanto na ang kanyang kakayahan ay higit pa sa karaniwang albularyo. Minsan, gamit ang kanyang dasal at isang maliit na bato na parang mutya, napapakalma niya ang mga nilalang na nagbabalak manakit. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay nang makaharap niya ang isang mambabarang na kilala sa baryo, si Ambrosio. Oo, Sir Roy, ang parehong Ambrosio na noong una ay biktima lamang. Hindi ko inaasahan iyon. Napag-alaman namin ni Severino na si Ambrosio pala ay matagal ng lihim na nag-aaral ng itim na mahika, at ang pagkakasakit ng kanyang anak noon ay bunga ng sariling ritual na bumabalik sa kanila bilang sumpa. Simula noon ay nagsimula na ang masidhing tensyon. Nakikita ko kung paano nagsasagawa ng mga kakaibang gawain si Ambrosio sa kanilang bakuran. May mga hayop na nawawala at natatagpuan na lamang nalaslas ang tiyan. Walang laman loob. Ang mga kapitbahay naman ay natatakot, ngunit walang magawa, at tanging si Severino lamang ang handang humarap sa kanya. Ako naman, bilang saksi sa lahat ng iyon, ay nanatili ako sa kanyang tabi. Hindi dahil wala akong takot, kundi dahil alam kong kung iiwan ko siya, mas lalo lamang siyang mahihirapan. Sa mga sumunod na linggo, dumadami ang kaso ng mga nagkakasakit na hindi
hindi maipaliwanag. Ang ilan ay biglang namamatay kahit malulusog. Ang iba ay nagkakaroon ng kakaibang sugat na hindi gumagaling. Ang lahat ng ito ay itinuro kay Ambrosio. Ngunit walang may lakas ng loob na kumalaban sa kanya maliban kay Severino. Isang gabi, sinamahan ko si Severino papunta sa may bukirin kung saan madalas nagtitipon ang mga mambabarang. Ang gabi ay tahimik. Tanging ingay ng kuliglig ang maririnig. Ngunit sa kalagitnaan ng bukid, may nakita kaming apoy na kulay berde. Doon namin natiyak na nagsasagawa ng ritual si Ambrosio. Hindi ko kayang ilarawan ng detalyado ang lahat ng aking nakita. Dahil hanggang ngayon ay naninindig pa rin ang balahibo ko. Ang mga anino, ang mga sigaw ng mga hayop, at mga kakaibang usok na lumalabas sa apoy. Lahat iyon ay parang bangungot na hindi ko makakalimutan. Ngunit sa gitna ng lahat, nakita ko kung paano nagpakita ng tapang si Severino. Hawak niya ang kanyang mutya at halamang gamot. Humarap siya sa ritual na iyon na parang wala siyang takot. Ako naman ay nasa gilid, nanginginig. At doon nagsimula ang pinakamalaking laban na nasaksihan ko sa aking buhay. Ang tunggalian ng isang engkantong manggagamot laban sa isang mambabarang. Sa harap ng bukirin, habang umaalon ang berdeng apoy na bumabalot sa paligid, ramdam ko ang bigat ng bawat paghinga. Hindi iyon karaniwang apoy na nagbibigay ng liwanag at init, kundi apoy na tila lumalabas mula roon ay dumidikit sa balat. Mabigat at nakakasulasok. Parang bawat langhap ko ay naglalagay ng lason sa aking dibdib. Hindi ako makakilos, ngunit alam kong hindi ako pwedeng tumakbo. Si Severino ay nakatayo sa gitna ng madilim na lupa. Hawak ang kanyang mutya na kumikislap ng banayad na puting liwanag. Sa mga oras na yun ay naunawaan ko kung bakit siya nag-iba. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Parang proteksyon na hindi kayang pasukin ng mga dilim. Ngunit sa kabilang dako, nakita ko si Ambrosio. Nakahubad ang pangitaas. May mga ukit na simbolo sa kanyang balat. At nakapalibot ang ilang baboy na nalaslas ang tiyan. Nakakalat ang mga laman loob sa paligid ng apoy. Hindi na siya ang simpleng magsasaka na nakilala namin noon. Ang mga mata niya ay nag-iba ng kulay. Kulay pula at dilaw na tila naglilihab. Ang bawat galaw niya ay mabagal, ngunit punong-puno ng puwersa. Para bang may mga nilalang na sumasanib sa kanya. Sa kanyang kamay ay hawak ang maliit na sisidlan na may lamang itim na langis. At sa bawat patak ng langis na iyon sa lupa ay lumilika ng hugis aninong gumagapang palabas mula sa dilim. Doon ko nasaksihan ang bangis ng barang. Ang mga aninong gumagapang mula sa lupa ay nag-aanyo ng maliliit na nilalang na hindi ko maipaliwanag. Kung tao o hayop, mayroon silang mahabang daliri, matatalim ang ngipin, at gumagapang na parang palaka, ngunit ang mukha ay kagaya ng bata. Isa-isa silang sumulpot at mabilis na nagpalibot kay Severino. Habang pinagmamasdan ko iyon, ay nanginginig ang aking tuhod. Ang pakiramdam ko ay ako na ang susunod na babagsakan ng mga nilalang. Ngunit nanatiling matatag si Severino. Itinaas niya ang mutya at biglang nagliwanag ang paligid. Ang puting liwanag
ay tumama sa mga nilalang at nagliyab ang mga ito. Ang iba naman ay nagkikislot muna bago tuluyang maging abo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Si Ambrosio ay nagsimulang bigkasin ang mga salitang hindi ko naiintindihan. Ang kanyang tinig ay malalim, parang hindi galing sa tao. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang maitim na usok na humalo sa hangin at bumuo ng malaking anino. Ang anino ay hugis tao, ngunit mas malaki pa kaysa sa normal na tao. At ang ulo nito ay parang kalabaw na may sungay. Nang makita ko iyon, ay halos mawalan ako ng malay. Ang lupa ay umuga at ang mga punong kahoy sa paligid ay nagsimulang lumihis na para bang may malakas na hangin na dumaan. Pero wala namang hangin. Tanging presensya lamang ng anino ang nagpapagalaw sa paligid. Sa harap ng panganib, humakbang si Severino at inilagay sa lupa ang halamang gamot na kanyang dala. Isa-isa niyang ipinahid sa lupa ang mga dahon na may halong langis. Ang amoy nito ay matapang, tila pinaghalong insenso at nilagang damo. Nang matapos ito, nagliwanag ang paligid at unti-unting umatras ang anino. Ngunit si Ambrosio ay hindi tumigil. Itinaas niya ang kanyang sisidlan at isinaboy ang langis sa apoy. Lalong lumakas ang berdeng liyab at may lumabas pang mas maraming nilalang. Ang mga ito ay hindi na maliliit, kundi malalaki. Kasing laki ng tao at ang kanilang balat ay parang nababalutan ng putik at uod. Ang mga mata nila ay dilaw at walang itim, nakatutok kay Severino. Sa mga sandaling iyon ay naramdaman ko ang panginginig ng katawan ko. Ang pawis ay dumadaloy sa aking noo kahit malamig ang hangin. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o mananatili. Ngunit hindi ako kumilos. Sa halip, pinilit kong manood at maging saksi sa bawat pangyayari. Mula doon, itinapat ni Severino ang kanyang mutya. Ang liwanag nito ay tumama sa mga maliliit na nilalang at nagliyab ang ilan. Ngunit mas marami ang lumalapit. Doon ko nakita ang hirap sa kanyang muka. Dahil siya ay may limitasyon, naramdaman kong kailangan kong kumilos kahit papaano. Kinuha ko ang gasera na dala ko at inilapit ito sa mga nilalang na sumsugod. Ang ilan ay umurong, ngunit hindi sila tuluyang nawala. Doon ko naisip na hindi sapat ang ordinaryong apoy para talunin ang mga ito. Tanging liwanag lang mula sa mutya ni Severino ang kayang makalaban. Habang tumatagal ang labanan, mas lalong lumalakas si Ambrosio. Ang kanyang mga mata ay mas lalo pang nag-aapoy at ang kanyang simbolo sa kanyang katawan ay kumikislap ng pula. Ang kanyang tinig ay bumibigat, parang pinagsamang boses ng 10 tao. Ang bawat bigkas niya ng mga salita ay naglalabas ng bagong nilalang mula sa lupa. Ngunit hindi nagpatalo si Severino. Muli niyang kinuha ang ilang dahon at piniga ito hanggang lumabas ang katas. Inihalo niya ang kanyang langis at ipinahid sa kanyang mga kamay. Nang kanyang ipadyak ang paa sa lupa, may kumalat na liwanag na nagpalambot sa mga nilalang. Ang iba ay biglang natigil sa paggalaw at ang ilan ay tuluyang bumagsak. Ang tensyon ay umabot ng mahigit 1 oras. Ako mismo ay halos mawalan ng lakas sa kakatitig at kakaisip kung paano matatapos ang lahat. Ang paligid
nasusunog na laman. Ang mga ibon ay lumipad papalayo at ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol na tila nakikibahagi sa labanan. Ngunit alam kong hindi pa iyon ang huling gabi ng tunggalian. Si Ambrosio ay hindi basta-basta matatalo. Kahit nasaksihan kong napigil siya ni Severino sa pagkakataong iyon, nakita ko rin kung gaano siya naging makapangyarihan. Pag-uwi namin ni Severino, ramdam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang baryo ay nanatiling balot ng takot. Ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang bahay tuwing gabi. At ang mga bata ay hindi pinapalabas mag-isa kahit may araw. Ang pangalan ni Ambrosio ay halos hindi na mabanggit sapagkat ang lahat ay natatakot na baka marinig niya ang mga ito. Ngunit alam ko, Sir Roy, na ang laban na iyon ay simula pa lamang. Ang mga sumunod na linggo ay mas lalong naging delikado. Ang mga alagang hayop ay patuloy na nawawala. Ang mga tao ay nagkakasakit ng walang dahilan. Ang mga gabi ay mas lalo pang nagiging mapanganib. Si Severino ay patuloy na tumutulong. Kasama ako at si Domingo sa bawat pagpunta niya sa mga bahay na nangangailangan ng tulong. Si Soledad naman ay madalas ding naroon, nagbibigay ng lakas ng loob at umaalalay sa mga naiwang pamilya. Ngunit kahit anong gawin namin, ramdam namin palapit ng palapit ang galit ni Ambrosio. At nang dumating ang isang gabi na hindi ko malilimutan, ang gabi kung saan tumawid ang dilim mismo sa aming bakuran. Hindi na iyon ang karaniwang dilim ng gabi na dala ng kawalan ng buwan o bituin. Ito ay dilim na may bigat na tila usok na may sariling buhay at gumagapang sa lupa. Sumasampa ito sa dingding at pumapasok sa pagitan ng siwang ng aming bahay. Ang mga aso sa paligid ay nag-uunahan sa pagtahol. Ngunit ang kanilang tinig ay tila nalulunod sa katahimikan ng paligid. Ang mga manok naman ay biglang nagtilian. At ang mga kalabaw sa bukid ay parang nawalan ng lakas. Bigla na lang itong bumagsak sa kanilang pagkakatayo. Nang gabing iyon, naroon ako sa tabi ni Severino. Kasama rin si Domingo at Soledad. Ang bawat isa sa amin ay ramdam ang matinding kaba. Ngunit walang sino man ang kumikilos para tumakas. Lahat kami ay nakatingin kay Severino sapagkat siya lamang ang may kakayahang tumindig sa harap ng ganong kalakas na kapangyarihan. Sa mga oras na yun, hawak ni Severino ang kanyang mutya at sa liwanag nito ay unti-unting umatras ang gumagapang na dilim. Ngunit hindi iyon nagtagal dahil muling lumakas ang anino mula sa direksyon ng bukirin. Doon ko nakita si Ambrosio. Nakahubad pa rin ang kanyang pangitaas. Kumikislap ang mga ukit na simbolo sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at mula sa kanyang bibig ay may lumalabas na mga salitang hindi ko maintindihan. Ang kanyang tinig ay pumapaimbabaw sa hangin at sa bawat bigkas niya ay nararamdaman naming tila may dumadagan sa aming dibdib. Doon namin napagtanto na hindi na ordinaryong kapangyarihan ang hawak ni Ambrosio. Ang kanyang mga dasal ay nagmumula sa itim na kaalaman ng mga sinaunang babailan na lumihis ng kabutihan. Ang mismong hangin sa paligid ay nagiging mabigat at sa bawat paghinga ay parang may kasamang usok ng nasusunog na goma. Bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang paligid, itinuro na si Severino ang kanyang mga halamang dala. Kinuha niya ang mga ilang dahon, piniga ang mga ito at
ay malansa, ngunit may kasamang init na nagbibigay ng kakaibang lakas. Nang kanyang ipadyak ang kanyang paa, isang liwanag ang kumalat mula sa lupa, napatigil sa pag-usad ng dilim. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Si Ambrosio ay biglang itinapon ang sisidlan ng itim na langis sa gitna ng bakuran. Mula roon ay biglang umalpas ang isang napakalakas na enerhiya, kulay itim na tila buhawi. Ang enerhiya ay bumabalot sa kanyang katawan at ang mga simbolo sa kanyang balat ay nagningas na pula. Kasabay nito, unti-unting nagkaroon ng mga insekto na gumagapang palabas mula sa kanyang balat. Mga ibis, alupihan at uod na bumagsak sa lupa at agad na gumapang papalapit sa amin. Sa mga oras na yon, nakita ko ang paghihirap sa mukha ni Severino. Habang lumalakas si Ambrosio, siya naman ay unti-unting nanghihina. Sa kanyang balat ay nagsisimulang lumitaw ang mga itim na marka. At mula sa kanyang bibig ay may umaagos na dugo na kulay itim. Ang kanyang mga mata ay halos mapikit na sa bigat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit hindi siya nagpatalo dahil sa bawat bigkas ni Ambrosio ng mga dasal. Agad naman siyang pumabawi ng sarili at binibigkas din ang mga sinaunang panalangin ng mga mabubuting babailan. Ang bawat salita ni Severino ay nagbabalik ng lakas sa kanya at sa kanyang mutya ay muling nagliliwanag ng puting liwanag. Doon ko nakita ang palitan ng dalawang magkaibang kapangyarihan. Ang isa'y mula sa dilim at kasamaan at ang isa namay mula sa liwanag at kabutihan. At habang nagbabanggaan ang kanilang mga dasal, ang paligid ay tila pinuputol ng dalawang magkasalungat na enerhiya. Sa bawat bigkas ni Ambrosio ay nagdidilim ang paligid at sa bawat sagot ni Severino ay nagliliwanag naman ito. Ang lupa ay yumanig at ang mga puno sa paligid ay tila lumiliyad. Ang mga dahon ay naglalaglagan na para bang may bagyong dumaan. Nang mas lumakas ang bigkas ni Ambrosio, lalo pang dumami ang mga insekto na gumagapang sa katawan ni Severino. Ang kanyang balat ay halos mapuno ng mga ito at ang kanyang dugo ay patuloy na umaagos. Ngunit sa bawat segundo ng kanyang paghihirap ay nakikita kong hindi siya sumusuko. Sa kanyang pagpikit at malalim na paghinga, muling nagningning ang kanyang mutya at bigla na lang nagbalik ang mga insekto sa lupa at unti-unting nalusaw. Kasabay nito ay ang mabilis na paghina ng katawan ni Ambrosio. Ang kanyang mga mata ay bumigat at ang mga simbolo sa kanyang balat ay unti-unting nawawalan ng ningas. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng lakas, isang napakalakas na itim na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Ang enerhiyang iyon ay tila lumilika ng sariling nilalang. Isang aninong kasing laki ng punong kahoy na biglang tumindig sa gitna ng bukirin. Ang katawan ng anino ay binubuo ng usok at abo at ang mga mata nito ay apoy na dilaw. Nang tumindig ito, ang lupa ay halos bumuka at ang mga hayop sa paligid ay nagtakbuhan at ang mga bata sa baryo ay nagsisigawan sa takot mula sa kanilang mga bahay. Sa harap ng lahat ng iyon, hindi umatras si Severino. Kahit nanghihina, itinaas niya ang kanyang mutya at muling pinigkas ang kanyang sinaunang dasal. At sa bawat salita ay may lumalabas na liwanag mula sa lupa, gumagapang pataas hanggang
hanggang sa katawan ng malaking anino. Ang anino ay nag-umpisang manginig, ngunit hindi ito agad bumigay. Sa halip, ito ay humakbang papalapit. Sa bawat yapak ay lumilika ng pitak sa lupa. Ramdam kong hindi na iyon karaniwang laban lamang ng engkanto laban sa mambabarang. Ito ay labanan ng dalawang mundo. Ang mundo ng dilim na isinusulong ni Ambrosio at ang mundo ng liwanag na pinoprotektahan ni Severino. At sa gabing iyon, patindi ng patindi ang sagupaan sa pagitan ni Severino at ni Ambrosio. Ang liwanag ng mutya ay kumikislap na tila huling apoy na nagtatangkang manatili. Samantala, ang itim na enerhiya ni Ambrosio ay patuloy na bumabalot sa kanyang katawan at sa aninong nilalang na kanyang nilikha mula sa apoy at tabo. Ang lupa ay tuloy-tuloy sa panginginig at ang hangin ay nagiging mabigat na parang may buhawi na nakakupli sa dilim. Naroon kaming tatlo. Ako, si Soledad at si Domingo, at halos hindi makagalaw sa kaba. Ang aming mga tuhod ay nanginginig at ang mga hiningay mabigat. Ngunit hindi kami lumayo kay Severino. Ang aming mga mata ay nakatuon lamang sa kanya, sapagkat alam naming siya lamang ang may kakayahang sumalo sa bigat ng sumpang dala ni Ambrosio. Sa gitna ng kanyang panghihina, napayukom si Severino sa kanyang mutya. Ang kanyang labi ay bumigkas ng mga salitang hindi ko lubusang maunawaan. Ngunit ramdam ko ang bigat at kapangyarihan ng mga iyon. Sa kanyang panalangin, ay biglang lumitaw ang liwanag sa apat na sulok ng bakuran. Mga sinag na tila haligi ng liwanag na bumabaon sa lupa. Kasabay nito, dumating ang nilalang mula sa kabilang mundo. Mga engkantong kaalyado ni Severino. Hindi sila ganap na nakikita ng mga mata, ngunit ang kanilang anyo ay mahagip ng liwanag. Mga aninong may wangis ng tao, ngunit may dalang liwanag na tila apoy na maputi. Sila ang tumulong kay Severino upang salubungin ang itim na aninong nakapalibot kay Ambrosio. Ang mga engkantong iyon ay nagsimulang umaligid at sa kanilang presensya ay lumakas ang liwanag sa paligid. Ang malalakas na enerhiya ay nagsalpukan at ang dilim ay tila winasak ng mga liwanag na nagbubukal sa lupa. Ang mga puno ay unti-unting nagbalik sa kanilang anyo matapos ang pagkakaliyad, at ang mga hayop naman ay huminto sa kanilang pagwawala. Ngunit hindi nagpatinag si Ambrosio. Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang kakaibang sigaw. Isang tunog na parang halinghing ng libu-libong kaluluwang nahihirapan. Sa bawat sigaw niya, ang aninong nakabalot sa kanya ay lumalaki. Nagiging mas matindi at mas nakakatakot. At ang mga engkantong kaalyado ni Severino ay bahagyang umatras sa bigat ng sigaw na iyon. Sa puntong iyon, nakita ko ang pagpupursige ni Severino. Bagamat halos hindi makagulapay ang kanyang katawan at ang kanyang balat ay puno ng sugat, itinaas pa rin niya ang kanyang mutya at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang huling lakas, sinambit niya ang panalangin ng mga sinaunang babailan. Ang liwanag na mula sa kanyang mutya ay hindi karaniwang liwanag, kundi tila liwanag ng araw na bumaba mismo sa lupa. Kasabay nito ay ang pagbagsak ng mga anino ni Ambrosio. Ang kanyang katawan ay nangisay at ang mga simbolo sa kanyang balat ay nagliyab ng pula bago tuluyang pumutok at naglaho. Ang mga insekto naman mula
sa kanyang katawan ay biglang nasunog mismo sa lupa. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong paligid bago tuluyang natigil. At ang aninong nilalang na kanyang nilikha ay nagwasak ng sarili at naglahong parang usok na tinangay ng hangin. Pagbagsak ni Ambrosio sa lupa ay kasabay ng paglalaho ng dilim. Ang paligid ay muling nabalot ng karaniwang katahimikan at ang mga bituin ay muling nagpakita sa kalangitan. Ang mga aso ay unti-unting tumigil sa pagtatahol. Ang katahimikan ay may kasamang bigat ng pagkatalo ng isang malakas na nilalang. Si Severino ay halos hindi na makatayo. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa at ang kanyang mutya ay bahagyang nagliliwanag na lamang. Kami ni Soledad at Domingo ay agad na tumakbo papalapit upang alalayan siya. Sa kanyang paghinga ay ramdam naming halos maubos na ang kanyang lakas. Ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong kasiyahan. Alam niyang natapos na ang kasamaan ni Ambrosio. Dinala namin siya sa loob ng aming bahay. Ang gabi ay muling naging payapa. Ngunit ang bakas ng labanan ay nananatili sa lupa. Ang mga bitak sa paligid ng bukirin, ang mga apo na naiwan ng anino, at ang amoy ng nasunog na mga insekto ay patunay ng matinding sagupaan na naganap. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik ang normal na takbo ng aming baryo sa Quezon Province. Ngunit ang pangyayaring iyon ay hindi kailanman nalilimutan ng sinuman. Si Severino ay nagpatuloy sa kanyang panggagamot. At kahit nanghihina pa siya sa una, ay muling bumalik ang kanyang lakas matapos ang ilang linggo ng paghilom. Kami na Soledad at Domingo ay patuloy na tumutulong sa kanya. At sa bawat paggaling ng mga tao sa baryo, ay lalong tumitibay ang aming paniniwala sa kanyang kakayahan bilang isang engkantong manggagamot. Si Ambrosio naman, ang mambabarang na sumubok maghasik ng dilim, ay tuluyang nawala sa aming lugar. Walang sino man ang nakakita sa kanya mula noon, at ang kanyang pangalan ay naging paalala ng panganib ng kapangyarihang mula sa kasamaan. Ang mga bata ay lumaki na dala ang kwento ng kanyang pagkatalo, at ang mga matatanda ay palaging binabanggit ang mga pangyayaring iyon bilang aral. Sa lahat ng nangyari, Sir Roy, natutunan ko ang isang bagay na hindi malilimutan, na ang kabutihan ay laging mas matibay kaysa sa kasamaan. Gaano man ito kalakas sa una, ang dasal at paniniwala sa tama ay hindi matitinag kahit harapin ng pinakamalakas na puwersa ng dilim. At higit sa lahat, na ang pagkakaibigan at pagtutulungan ay siyang tunay na sandata laban sa anumang panganib. At ako po muli si Felipe, 49 na taong gulang na ngayon. At habang ikinikwento ko sa inyo ang lahat ng ito, ramdam ko pa rin ang bigat at sindak ng gabing iyon noong taong 1996. Ngunit higit sa lahat, ramdam ko pa rin ang pasasalamat. Pasasalamat na nakilala ko ang kaibigan kong si Severino, ang engkantong manggagamot na nagligtas sa amin. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay wala na rin ako rito upang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Maraming salamat po, Sir Roy, at sa mga nakinig ng aking kwento.